Blessed Thursday evening, Team Focus! Magandang gabi sa inyong lahat. Amen. And salamat sa Panginoon na tayo nagkasama-sama muli. And surprise, surprise, it is us. At again. At magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa ngayon. Ay magandang gabi po sa inyong lahat. Live from the Baptist Ranch. Yep. At second wave of Summer Balikatan ay magandang gabi, no, sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. And we're so glad na kami ay muling nagkasama-sama at ito yung pinakahangarin ng bawat isa sa atin, no, yung matuloy-tuloy ang programa natin. Okay? So I hope na okay yung sound natin, naririnig namin dito. Yan, malinaw. Mas malinaw pa yung sound dito, kaya hindi na natin kailangan sila sa Rumir. So again, shoutout sa inyo lahat, North, South, East, and West corners of our church. Magandang gabi sa inyo. And sa lahat pa ng mga sumusubaybay sa ating programa ngayon. And syempre, shoutout sa nag-iisang Lolo Pugs. Yan, at nandito kami ngayon sa roof deck ng ating bus. Sir Steven, bati ka muna. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa, sa lahat ng mga nanonood sa live and ganoon din sa Google Meet. Magandang gabi. Siyempre, shoutout sa aking grupo Valiant Ehud. Kamusta kayo? Yung mga nagbalikitan dyan. I hope na magkita-kita tayo dito sa programa like I reminded you kanina. And siyempre, the rest ng grupo ng Team Focus, magandang gabi sa inyo lahat. Gusto ko lang din shoutout yung mga nag-comment ng grupo nila. Kay Rika May, ang Dauntless Deborah. Shoutout sa Dauntless Deborah. And kay Arian Joy. Yan, same group. Dauntless Deborah. Amen. Gusto ko rin shoutout si Sander. Alex Sander Jr. Yeah, kung kayo ay nagbalikatan, kung lahat na nagbalikatan na nanonood ngayon, no, na lalaki pa lang kasi yung tapos eh. Yes, Mag-comment kayo tapos i-hashtag ninyo yung grupo ninyo. Yan, para halimbawa, Steven Plumentira, hashtag Alpha Platoon. Yan, mga ganun ba? Amen. So, kasi gusto ko makita kung talagang, pero yung iba ata nasa nasa kanilang mga stations, no. Anyway, shoutout sa inyo lahat at magandang gabi sa inyo. Shoutout din sa dalawa naming kasama na Day off. Power off. Day off. Yeah, nagdi-day off si Sir Dominic at saka si Brother JJ. Sick leave yung isa. Naka-sick leave yung isa, naka-day off yung isa. In total, power off. Yeah. Yan. Pero anyways, again, ay maraming salamat at of course, shoutout sa aking mahal na asawa, kay Mami Soben, Baby LG, na nanonood dito lang sa baba. Yan. At of course, syempre, pinakauli sa lahat ay last but not the least, no, ang ating mahal na pastor, who is the executive producer and the director of the program, Team Focus Staying Alive. Doon sana kami mag-ano nila, Sir Steven, para makita nyo yung balikatan. Pero dahil mahina signal doon, dito malakas-lakas ang signal. So kaya minabuti namin na nandito na lang kami. Okay, so again, shout out sa mga nasa studio natin ngayon. Meron ba tayo dyan, Sir John, na nasa studio? Meron ba tayo dyan nasa studio ngayon? Nasa studio natin. Hindi gusto ko makita yun. Meron. To. Yan, shout out natin tong nasa na to. Mga full time. Ay, ako yung lumalabas eh. Si Pin. Bert, nakita ko si Joshbert. Yan, sino yan? Sila Joshbert, sila Rain, si Bunday. Yan. Shout out sa inyo. Sino pa yung mga nandiyan dyan? Sino to? Si Valerie. Yan. Sino pa? Sino to? Hindi ko makita. Si Blessy ba yan? Si Blessy nga. Si Blessy. At ganun din si Abby. At sino pa yung nandiyan dyan? Si Isha. Bilis ng camera eh. Tapos, sino yung last? Hindi na makita yung last. Sino yung last? Ay, Si Melanie ba yan? Si Melanie yan? Yung last? Si Melanie nga. Si Melanie. Yan. Ang bira dikit.
Di kita nakilala, Melanie, ha? Ayun pala si ano eh, sino to? Si, ano to? Pangalan yan? Nasa dulo, basta siya. Yan, so again, magandang gabi sa inyo lahat. Ayun pala si Binis. Yan, ang ating Deaf and Mute Ministry. Okay, so again, magandang gabi sa lahat. Of course, sa lahat ng ating nasa kasama natin dito sa stations. Si sa Cantuba Station, yan o, pambihira. Talaga namang bahay yan, no? Oh, yung mga kadete natin dyan, halatang mga kadete, nakadog tag pa eh. Oh. Yan, so shoutout po sa inyong lahat. At si Ron Carl. Ron Carl, nilaban mo na ba yung puti mo na yan? Yan, shoutout sa inyong lahat. At of course, si Sharon, nandiyan dyan, tsaka si Arian Joy. Yan. Si Kuya Hiner, yung mga kasama mo yung binabati ko, ikaw yung labas ng labas sa camera. Hindi ka kailangan dito. Okay, so anyways, ay magandang sa ano eh. Sino? Si Ace, hashtag Growth Platoon. Oh, yan, oh. Platoon. Si Sander, oh, Balikatan Cadet 25307. Yun. Si JJ, nakita ko, Bulutong Platoon. Hindi Bravo Platoon eh. Bulutong Platoon. Yeah. Yan. So again, magandang gabi sa inyong lahat. No, sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa ngayon, isang magandang gabi sa inyo. Okay. So, Sir Steven, pakaganda ng programa natin ngayon. Of course, we're still on the topic digital silence, but it is good thing na itong digital silence ay nare-relate natin dito sa Balikatan na progress in process. Alam mo, kanina, habang iniisip ko tong program natin, ay isa sa mga naiisip ko is how to relate, no? Paano ma-relate itong progress in process na tema ng Balikatan sa programa nating digital silence. Alam nyo, isa sa mga nakita ko dito, Team Focus, is yung pagkakaroon ng digital silence sa buhay ninyo, isa yan sa mga process para magkaroon ng progress ang buhay ninyo. No, alam nyo kung bakit? Kasi alam mo, Sir Steven, natutunan ko siyempre sa tagal na rin nating nagla-live and sa tagal sa nagpo-post tayo. Ako naman kasi yung Facebook natin, yung personal account ko, no, yung personal account ko hindi naman monetize, no. So, hindi naman ako naghahabol ng audience. Pero alam mo Sir Steven, isa sa mga nakita ko pala pag usapang digital platform, you've got to have a captured audience pala, di ba? Kailangan may ma-captured ka na audience if lalo na yung mga yan, yung mga nakikita nyong tawag dyan, yung vloggers, yan, mga vloggers, streamers, lahat yan. They own target audience. Meron yung mga target audience. Halimbawa, si Sir Steven gagawa ng vlog. Pag nagsabi siya na ang vlogs niya ay magiging daily vlogs, sino yung target audience niya? Target audience niya ba? Sino yung mga main focus ng kanyang mga na-entertain? Kasi alam naman natin, pag sa social media, hindi naman tayo masyadong aral pagdating sa bagay na yan. Pero pagdating sa social media, hindi lahat ng social media is for everybody. Kaya nga 'di ba, nabuboring kayo kapag masyado ng pambata yung yung contents. Pag nabuboring din kayo kapag masyado ng matanda yung pang-content. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, Team Focus, na meron silang target audience. And sabi ko nga, iyan ang kailangan na makita ng mga kabataan ngayon. Because in a digital world, kayo ang captured audience eh. Kayo ang target. Okay? Umpisa, tama yung sabi ni Sir Steven kanina eh. Kayo ang target. Unang-una, kayo ang tinatarget na audience ng digital world. No? It's not, syempre, ilan lang naman sa mga adults ang talagang active pagdating sa social media. Marami na. Diba? Marami na. Tama. Marami na Marami na palang vlogger ngayon. Kahit nga dito, nila-live yung hindi dapat i-live. Anyways,
Okay. Oo nga, yung mga karamihan pala Nagkakalat na sila sir. Oo, nag-ano na sila, dumadagdag na sila. Yung mga nagmamonetize pa lang ngayon, mga nanay. Eto na nga. Ito kasi, Ay, iba mo yung topic. Yun na nga yung sinasabi ko. Target audience. This world, kayo, Team Focus, na lahat ng teenagers, kayo ang target audience nila. And salamat na lang sa Panginoon yan. Marami na actually, meron pagbalik namin dyan sa studio, meron tayong kakaibang gagawin sa ating programa. And gusto ko marinig ninyo, I am praying na maimbitahan na, kaso 27 na yung isa eh. Hindi, ang ganda ng testimony kanina, di ba? Yung isang nag-undergo ng training dito. Pero ipagpapaalam natin kay Pastor, baka pwede niyang payagan yung 27 years old na yon na makapag-share ng testimony dito sa ating programa. And of course, yung isa pa na sa lalaki, dalawa actually yan sa lalaki na magti-testimony. So, yun yung plano ko. Okay? Well, ngayon, pagbalik na natin yon, gagawin natin yun. Kasi, alam niyo kung bakit Team Focus, napakaganda nitong relation ng topic natin sa Staying Alive at yung theme ng balikatan. Sabi ko nga, our topic is digital silence. Okay? Hearing God above the noise. Now, the theme of Summer Balikatan is progress in process. Now, kalimitan ng mga teenagers kung bakit nahihirapan sila. Shout out daw si Sir Steven Plumentira pati sa body ko. Sinong body ni Sir Tony? Si Barpo. Si Barpo. Shout out Yan. kay Barpo. Shout out kay Barpo. Yan. Okay? So namimiss na kayo nun, Sir Tony. Si Sir Mike, si Sir Jao nandito, ikaw lang ang wala dito. Kulang yung in sync. Yan. Yan. So anyway. Okay, so yun na nga. Ano sinasabi ko? Si. Dahil na, sabi ko nga sa inyo, digital silence. Kailangan magkaroon kayo ng silence in your digital world. Okay? Bakit? For you to have a progress in your process. Kasi sabi ko nga, yung pagka-silent, ito, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, sayang at nandiyan dyan yung mga kalalakihan nating kadete, no? Na they can testify, no? Kayong mga nagbalikatan na lalaki. Alam ninyo kung ano ang ibig sabihin ng digital silence sa buhay ninyo. Imagine mo, Sir Steven, for 1 week na kayanan nila na magkaroon ng as in total digital silence. You don't have phones, but still you are enjoying your life. Alam nyo, the issue here, Team Focus, sa lahat ng mga teenagers na nakikinig ngayon, hindi na yung phone itself eh. Alam nyo ba yon, Team Focus? Magugulat kayo dito sa sasabihin ko. It's not the phone itself. The issue, it's not the technology itself. The issue is your mind. Actually, yung digital noise na sinasabi natin, wala na yan sa technology, wala na yan sa kung nasaan man, nasa isip nyo na yan. Yan nga yung sinasabi natin, kung maaalala ninyo, Sir Steven, yung nakaraan na pag-uusap natin, tinakil natin yan, which is the algorithm. Yan na ngayon yung nagdi-dictate sa inyo. Yan na ngayon yung sinusundan ninyo. Kaya nga kahit malayo kayo sa mga technologies nyo, pero yung isip ninyo, nasaan? Nandoon sa technologies ninyo. Kaya nga, makikita nyo, karamihan ng kasing edad ninyo, ang bagal ng process. Ang bagal ng process. And salamat na lang sa Panginoon. Yun nga, sabi ko nga, talagang may plano ang Diyos kung bakit kami dalawa ni Sir Steven ang nakikita nyo for 2 Thursdays na involved kami sa balikatan. It's because of the reason, ito yung pagpapatunay na kailangan talagang mag-undergo ng isang kabataan sa isang proseso. Kasi process is what you need, Team Focus. Yung dumaan kayo ulit sa proseso. Kasi in a digital world, lahat one click lang, Sir Steven. Sabi nga, one press of a button lang, nandiyan na yan lahat eh. Pag nag-yes ka, darating yan. Scroll ka, nandiyan yung hinahanap mo. Lahat in a digital world, pindot, abot mo lahat. Diba? Kaya nga yung process ngayon, tinatamad na ngayon yung mga kabataan mag-undergo sa process. Kasi lahat one click na eh. Oh, mabilis na lang. Tama. Pag gusto mo makakita ng ganito, pindutin mo lang to. Pag gusto mo,
wala ka nang, lalo na nung nauso yung chat GPT na yan, di ba? Yung pumasok na AI, o yung pumasok na sa ganyan. Tingnan ninyo, ang bilis na, kaya kahit exam, dinadayaan nyo na di ba? Kahit mga mahihirap na bagay, dito nyo na inaalam sa mga ganitong klaseng bagay. It's because, yan ang pinakapunot dulo kung bakit ang kabataan ngayon tinatamad na sa proseso. Di ba? Tinatamad na sila. Tinatamad na sila sa isang proseso na kung saan, sabi nga natin, Sir Steven, sabi nga ng ating mahal na pastor, tinatamad na sila sa isang proseso na kung saan akala nila walang involvement yung basta lang proseso. Pero ang hindi nila nakikita sa proseso na to, involve yung buhay. Involve yung buhay. Kaya nga mapansin mo, Team Focus, sabi ko nga sa inyo last week kasing edad nyo, at your age, nagpaplano ng ganito, nagpaplano ng ganyan. Bakit? It's because of the reason they don't have a process in their life anymore. Pagod na sila Pagod na sila. Bakit? Siyempre, ito ang ano dyan, Sir Steven. Ito ang parang shocking reality. No, what is the shocking reality here? Ito, napapagod kayo, Team Focus, karamihan ng mga kabataan ngayon, napapagod sa isang bagay na hindi naman proseso. Di ba? Bakit? Kasi sa kakaisip ninyo na ang process ay matagal. Kaya nga siya actually tinawag na process. Mamaya sasabihin ko kung bakit process ang tawag dyan. Pero maraming umaayaw sa proseso. Bakit? Akala nila matagal. Maraming umaayaw sa proseso kasi it takes time. It takes days, it takes weeks, it takes months. Di ba? Kaya nga, ang gusto ng maraming kabataan ngayon, just like on a digital world, pasok, press, pasok, search, pasok, ganyan. Di ba? Kaya nga mapansin mo, pag tiningnan mo ang shocking reality, hindi kayo sa proseso napapagod sa isang bagay na hindi rin dumaan sa proseso. In fact, mas nakakapagod yun. Bakit? It's because of the reason wala kayong makikitang progress. Kaya nga, ang sabi ng ating team ng tema dito sa Baligatan, nasaan ang progress? Nasa process. And if you want to have progress, dapat dumaan ka ng process. Unlike on a digital world, pindot ka lang, scroll ka lang, up, down, ganyan lang gagawin mo, pero nakakapagod, di ba? Pagod ang mata mo, pagod ang isip mo, stimulated masyado ang utak mo. Bakit? Ang dami mong nakita. Bombarded of negative things, mga lustful things, lahat yan makikita mo. Nakakapagod, di ba? Magkakaroon ka ng isang thinking na you want to be the kind of person na nakita mo sa screen. So, by any means necessary talagang mula sa itsura, hanggang sa damit, hanggang sa kilos, kokopyahin mo yung nakita mo. Nakakapagod, di ba? In fact, kopya lang yun. Pero nakakapagod. Na kung titingnan mo at pag-aaralan mo, Sir Steven, yung sitwasyon, parang wala naman nakakapagod sa ganun Kukopyahin ko lang si Sir Steven. Pag nakabarong siya, magbabarong ako. Ganyan ang buka, ganun din gagawin ko. Pero mapansin mo, nakakapagod. Diba? Bakit? Wala ka kasing makikitang progress dun Yes. Kaya nga, yan ang pameke ng digital. Kaya nga, pinopromote natin dito, you should hear God above the noise. It's because of the reason the digital world will try to give you things na akala mo that's the process. But there's no process at all. And if there's no process on it, tandaan mo, walang progress dyan. At kapag walang progress dyan, anong ginagawa mo? Nagsasayang ka lang ng oras. Di ba? Nagsasayang ka ng oras, higit sa lahat, nagbubuhos ka ng effort, nagsasayang ka rin ng effort. Since that you are exerting effort, nandoon yung lakas mo, yung focus mo, and everything. So, at the end of the day, walang progress. Anong mangyayari sa at the end of the day? Bagsak. Pagod. O, kaya nga, wala ka namang ginawa, pero ang buong bibig mo, pagod na ako. Di ba? Pagod na ako. Doing nothing, napagod ka. Di ba? Pero ito yan. Alam nyo kung bakit dapat hindi kayo tamarin sa process? It's because of this truth. Process, pag pinag-aralan natin ang process, Sir Steven, at sa lahat na nakikinig sa amin ngayon, para tayo may cameraman, di ba? Pag pinag-usapan natin ang process, ito ang tatandaan nyo. Okay? Pag pinag-usapan natin ang process, hindi usapin dyan ang oras. Sir. Oh, sir, kala ko ba process, it should take time. Bago ka pumunta dyan, kapatid,
Hindi oras ang pinag-uusapan sa process. Hindi araw, hindi minuto, basta hindi oras. Hindi season ang pinag-uusapan sa process. Bakit? Anong pinag-uusapan sa process? Molding stage yan eh. Pag sinabing process, dyan mo makikita yung paghuhulma ng isang tao. Okay? Kaya nga, disregard mo yung time. Disregard mo yung season. Disregard mo lahat. Mag-focus ka sa anong pwedeng mangyari sa'yo. But that is what we call process. Kasi, Sir Steven, kung bakit maraming young people ang tinatamad sa process, isip kagad nila oras eh. Tagal yan. Amen. Tagal yan. Nakakapagod yan. Bakit? Gusto nyo kagad automatic. Yan ang naituro na sa inyo ng digital world. Bilisan. Mabilisan. Pero pag dumaan ka sa proseso, dumaan ka sa molding stage, as you go through the process, tandaan mo, mas maganda ang pwede mong kalabasan. Sir. Bakit? Dumaan ka sa sa isang proseso. Kasi pag dumaan ka sa isang proseso, ito ang dapat mo makita. Pag dumaan ka sa isang, parang ito, pero mo akong tumbler mo, Sir Steven. Oh, ito, ano ba to? Alloy? Ano ba tawag dito? Metal, basta, ito. Ito, pag hindi ito dumaan sa proseso, maybe it cannot stand the heat na pwede mong ilagay dito. Ito, pwede sa mainit, pwede ba ito sa malamig, di ba? Oh, do not microwave. Oh. Pero alam mo, minsan may mga nagpo-promote ng ganito. 8 hours sa mainit, 12 hours sa malamig. Di ba? Yun yung kaya niyang i-preserve. Pero paano nila nagagawa yun? Kailangan dumaan to sa proseso. Kasi baka, pag hindi to dumaan sa proseso, pag nilagyan mo to ng mainit, baka tumupi. Tapos bigla mo lagyan ng malamig, magka-crack to, mababasag to. Di ba? Well, science. Di ba? Kaya nga importante ang proseso. Ngayon, team focus sa lahat na nakikinig. Ganyang kahalaga yung tema nating digital silence. Bakit? Kasi as you hear God above the noise, God will tell you things na ito dapat yung gagawin mo. Now, as God tells you that, nasa proseso ka, ibig sabihin. At kapag nag-rise ka above the process, tandaan mo, dun mo makikita ang progress. Bakit? Saan ka galing? Sa proseso. Anong susi ng proseso mo? Unang-una, digital silence. Sabi nga natin sa ating programa, marami na tayong naririnig ng mga noise around the world. Marami na kayong naririnig on your digital world. Grabe na ang noise na naririnig nyo. Sabi ko nga hindi na sound kundi noise na ang naririnig nyo. Hindi na voice kundi noise na ang naririnig nyo. Grabe na. Grabe na ang binibigay sa inyo. So it's time for you, young people, my challenge to you is to undergo on the process of having a digital silence in your life. Tandaan nyo, kayo ang captive, kayo ang target audience. Edad ninyo ang kalimitan na target audience. Target audience kayo ng mundo eh. Kaya nga yung binibigay sa inyo, lagi yung gusto, lagi kayo natutuwa. Bakit? Kayo ang target audience ng mundo. Ngayon, pag naging target kayo, ang kasunod niyan, captive audience na kayo. Captured audience na kayo. At kapag na-capture na kayo as an audience of the digital world, ano mangyayari na sa inyo? Lahat na nangyayari dyan, kukunin na ninyo. Sabi ko nga, there's no process on it. Bakit? Kopya lang yan. Akala mo lang. Alam nyo, isa pa yan, Sir Steven, bago ko ipasa kay Sir Steven, isa pa ito eh. Kung bakit nakakapagod yan, maliban sa una, walang proseso dyan. At pangalawa, walang progress dyan. Alam nyo kung ba't nakakapagod yan? Team focus, kasi hindi ikaw yan eh. Hindi ikaw yan. Process, ang kagandahan kapag ikaw ay nag-undergo sa process, kaya nga it is very impossible na hindi ka magkaroon ng progress kapag dumaan ka sa process. Bakit po? It's because of one thing. Pag dumaan ka sa process, papalabasin yung totoong ikaw. Kaya nga ano ang sinisigaw ng balikatan delegates? Sa balikatan, ang ibig sabihin ng balikatan, kinakaya ang hindi kaya. Bakit? Kasi sa totoo lang, team focus, wala naman kayong hindi kayang gawin eh. Lahat kaya nyong gawin basta alam nyo yung gagawin ninyo. At alam nyo kung paano nyo gagawin. Kaya nga kailangan ng proseso. Now, if there is a process, there's always a progress. And if you want to have progress, you undergo on the process. Now, sabi ko nga, kapag puro digital world lang, digital noise lang ang gagawin mo, wala kang makikitang process,
wala kang progress, higit sa lahat, hindi ikaw yan. Kaya nakakapagod. Sipin mo, you're trying to be you na hindi naman ikaw. Di ba? Nakuha nyo ba yon? Minsan, just be you. Di ba? Minsan may mga motong ganyan. Be yourself. Be yourself, pero saan mo kinukopya? Sa ibang tao. Be yourself, pero ang tingin mo doon. Ang pinakamahalaga, be yourself as you hear God above the noise. Yun ang pinakamaganda. Kaya nga tinan mo si sa text na ginagamit natin, si Elijah. Di ba? Pansin nyo ba? Hindi niya naisip, sabi nga ni Pastor yung isa sa mga preaching niya na contenders of your time, kung maalala niyo yung team focus, hindi naisip ni Elijah na kung sino yung tinalo niya at anong klaseng victory meron siya na kinasama siya ng Diyos. Ngayon, tumakbo siya. After his sweet victory, tumakbo siya. Nakita niyo yung ka-ironic nung pangyayari. Di ba? Nakita niyo ko na pagkatapos manalo, tatakbo ka. Na alam mo naman, kaya ka nanalo kasi kasama mo ang Diyos. Di ba? Nakita niyo, team focus, tumakbo siya. Kaya nga, nung inasa niya, ito na, lumilindol na, lalabas na yung Diyos. May apoy, may fire na, lalabas na yung Diyos. May wind ng malakas, lalabas na yung Diyos. Ito na, lalabas na yung Diyos. Wala. Saan nagpakita ang Diyos? On a still small voice. Bakit? Doon na-realize ni Joshua, teka lang, hindi pala kailangan ng Diyos ng magnitude na ganito, ganito, na ganito, na ganito. Ito lang pala ang Diyos sa buhay ko. Which is, doon na umuling naalala ni Elijah kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay niya. Di ba? Ganon din sa inyo, team focus. You should undergo the process. Kasi pag hindi ka dumaan sa proseso, hindi mo makikilala ang Diyos. Ang makikilala mo lang, yung mga napapanood mo. Ang nakikilala mo lang si ganito, si ganyan. Kaya nga, you want to get the things from them, from their nature, from their perspective, from their mindset. Lahat gusto mong kunin sa kanila. Kasi ikaw gusto mo wala kang process. Pero sabi ko nga, nakakapagod yan. Mas nakakapagod yan kaysa mag-undergo ka sa process. Kaya nga, isa sa mga pinaka dapat natin tandaan, if you really want to have progress, and if you want to have process in your life, digital silence. Hear God above the noise. Sir Stephen. Amen. Napakaganda nun mga young people. Paulit-ulit nga sinasabi ni Sir Maki na kailangan natin mga young people na mag-undergo sa process. Mga young people, kasi tayo, ang nangyayari sa atin, gusto natin shortcut. Gusto natin yung mabilisan. Doon lang tayo sa madali. Kung saan madali, doon tayo dadaan. Doon, yun yung gagawin natin. But dito, katulad nga ng ating balikatan, ay progress in tama ba? Progress in process. No? Sabi ni Sir Maki, kailangan natin mga young people na umundergo sa process. Dahil kung puro shortcut lang tayo ay sabi nga hindi kung shortcut lang kinokopya-kopya lang natin. Alam niyo kasi pag copy paste one thing yan ng para ma-shortcut mo yung gagawin. Yeah. No? Pag puro ganun lang tayo, wala talaga tayong progress na makikita. Maring nag-move forward. Maring may natatapos, may na-accomplish ka. But hindi talaga yun yung totoong progress na mararamdaman natin. Tama. So, kaya mga young people, importante na sundin natin yung process na binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya ginawa nga example ni Sir Maki. Ito, yung tubigan na to, yung flask. Ito mga products na ganito, kailangan may process yan, may testing na ginagawa sa kanya para makita mo talaga yung kung gaano talaga siya ka-effective. Mga young people sa atin, sabi ni Sir Mike kanina, bakit ba tayo mga young people ay parang napapagod tayo agad? Biruin mo, ilang taon pa lang, mga kabataan pa lang tayo. Na kung tutusin, mostly sa atin, ang gagawin na lang natin, mag-aaral, sumunod sa magulang natin. Yun. Pero kung gusto natin yung shortcut palagi, ibis na yung may nilatag sa ating process yung magulang natin, hindi natin ginagawa. Gusto natin yung sarili nating process, no? Which is yung shortcut na process. Nakakala natin, tama yung process na yun, but hindi pala. No? Mga young people, kaya tayo napapagod kasi ulit-ulit tayo eh. No? Imbis na sinusundan natin yung process, katulad niya sa mga products, kapag mali yung process na ginawa, yung unang step, yung pangalawang step, uulit yan. Diba? Ganun din sa atin mga young people. No, kung tayo hindi natin sinusunod yung process na
For example, yung tinuturo ng salita ng Diyos, yung mga napapakinggan natin. Kung yun, isa yun sa mga mga bagay na makakatulong sa atin sa process ng buhay natin. Lalo na tumatanda tayo, hindi tayo pabata eh. Yeah. Hindi naman tayo pwedeng umulit ng edad natin na, di ba, 15 years old ka, di ka naman pwede, next year, gusto ko 15 ulit kasi marami akong ginagawa eh. Maraming, may process tayo na ina-skip. No. Kaya, importante sa atin na walang shortcut dapat. Kung sundin natin yung process para hindi natin nararamdaman na parang napapagod tayo sa buhay. Which is dapat, nangyayari man yun, may mga discouragements. But, hindi mangyayari yung mga sinasabi natin na napapagod tayo sa buhay natin. Kung atin lamang susundin, sabi ko nga, halos karamihan sa atin, syempre iba-iba naman tayo ng buhay, ng pamamalakad ng buhay. No? Pero mostly sa atin, no, ang gagawin na lang natin, mag-aral, sumunod lang sa magulang, yun talaga eh. Yun lang naman yung sinabi ng Bible sa atin mga young people. Tayo bilang, hanggat anak, tayo ay isang anak, di pa tayo nagkakaroon sariling pamilya. Yun lang ang kailangan natin gawin. Sumunod ng sumunod. Amen. Children, obey your parents, sabi sa Ephesians. Kaya mga young people, kung tayo ay hindi natin susundin yung process na inilatag sa atin, no, yung dito sa balikatan, tinuturuan tayo. Process, at importante din na, sabi ni Sir Maki kanina, pag sinabing process, huwag natin iisipin kung gaano katagal. No, mga young people, yung buhay natin, mga young people, hindi naman yan nasusukat sa kung gaano katagal tayo na buhay. Kundi kung ano yung ginagawa natin. Na yung ginagawa natin na may kabuluhan, mga young people. Kaya yung process, importante yan, huwag natin iisipin yung tagal. No, mga young people, kaya nga naisip natin, gusto natin yung shortcut. Kasi yun yung iniisip agad natin, matagal yan, mahirap gawin yan. Halimbawa sa math. Diba? Pag yung math shortcut mo, madali. Oh, nakukuha mo agad yung resulta. Yung nasosolve mo agad yung problem. But pag tinanong ano bang process niyan, paano nangyari yan? Yeah, hindi mo na alam. Hindi mo na alam. Eh, importante yung step by step talaga, mga young people. Yung process. Nang sa ganun, pag sinunod natin yung process, magkakaroon tayo ng progress sa buhay natin. Kasi sabi ko kanina, kung di natin susundin yung process, o sinunod mo yung step 1, step 2, nagkamali ka na naman sa step 3 kasi gusto mo yung sarili mo yung gusto yung mangyari. Babalik ka na naman sa step 1, no? Which is, ang nangyari, wala nang progress, mga young people. Hindi tayo magkakaroon ng progress. And pabalik-balik tayo. And that's the point na sabi natin, parang napapagod na tayo. No? Parang napapagod sa walang kwenta. Oo. Imbis na may resulta, may progress, ay ang nangyayari, walang progress. Kasi sa process pa lang, hindi na natin sinusunod eh. No? Yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Gusto natin palagi puro shortcut. Yung madali. But hindi lahat ng shortcut ay maganda. Na may magandang resulta. Ng mga young people. At sa process, hindi naman madali. Yun nga, yung katulad nito. Ilan lang na-reject na ganyan? Oo. Siyempre, talagyan mo ng mainit, gaano kainit yung kailangan ilagay, gaano kalamig, gaano katatagal. Hindi yan madali. So kung may nararamdaman lang to, sasabihin niya hindi madali yung pinagdaanan niya. No, yung tubigan. Ganun din sa atin. Hindi mahirap, mahirap yung process, no. Dadating na mahirapan tayo. But sabi nga ni Sir Maki, kung alam mo katulad ni Elijah, sabi nga, hindi niya na-recognize or hindi niya na-realize Diyos yung nagpapanalo sa akin. Yeah. No? Ganun din sa atin mga young people, dapat ma-realize natin. And dapat ma-realize na natin na meron tayong Diyos, no, na natutulong sa atin sa process. Nang sa ganun, hindi natin isipin yung shortcut. Kasi pag inisip natin yung shortcut, ibig sabihin nun, yung sariling lakas lang natin, ay mahirap yan, kaya shortcut na lang tayo. So kung isipin natin, may kasama tayong Diyos, no, sa process na dadaanan natin, ay surely magkakaroon tayo ng progress sa buhay natin. Hindi din natin mararamdaman yung pagod na sinasabi natin, pagod na tayo sa buhay. But isipin na lang natin na yung Diyos yung nagbibigay sa atin ng lakas eh. So, ba't tayo mamamblema na mapapagod kung yung Diyos, biro mo araw-araw, 24 hours sa isang araw, binibigyan ka ng lakas. So, ano pang hahanapin natin doon? Yun talagang gagawin na lang natin. Susundan na lang natin yung pattern na yung process. Step 1, step 2, hanggang sa magkaroon tayo ng progress, mga young people. So, yun ang napaka-importante gusto ko lang i-share sa inyo. Wag natin shortcutin yung process. Kasi pag shortcut tayo,
nagkamali, balik na naman tayo sa una. Mm. And walang progress. Ganun din. Kaya, yun yung isa sa mga process na binigay sa atin ng Panginoon sa topic natin na magkaroon tayo ng digital Silence. Yeah. kailangan magkaroon tayo ng digital silence, mga young people. Mag-iwan natin yung mundo, yung ingay ng mundo, but ang ilagay natin sa harapan natin, sabi nga sa preaching kanina, one thing lang. Mm. Yung iwan natin yung noise ng mundo, and one thing lang yung ilalagay natin sa harapan natin, o sa tenga natin yung papakinggan natin, which is yung Panginoon lang, yung boses ng Panginoon. Right. And sa ganun, ay matutulungan tayo ng Panginoon sa ating process and sa digital silence natin, ay ma-overcome natin yung mga bagay na yun. Ayun lang, sir. Alam mo, maganda yung sinabi ni Sir Steven kanina eh. Yung pagdating sa math, sa formula. Yes, sir. Di ba? Pag shortcut mo, madali. Makikita mo kaagad. Makukuha mo eh. Pero pag dumaan ka pag tinanong ka na, paano ka napunta dyan, di mo na alam. Kaya nga, pansin mo, Sir Steven, sa mga shoutout sa mga academy students dyan. Yeah, shoutout sa mga academy students. Pansin nyo ba? Yung sa math, pag sinushortcut natin, lalo yung mga dumaan sa 1075. Pag tinanong Kaya, na, pag tinanong ka na ni Ma'am DJ, paano ka napunta dyan? Di ba? Tsaka ito yan, Sir Steven, ang katotohanan dyan eh. Maliban sa hindi mo masasagot, mali yung sagot mo. yes, sir. Nakuha niyo ba yun? Mali yung, nasagutan mo man, pero mali. Kasi, pag pumunta ka na doon sa kung paano siya i-check, ang hahanapin sa'yo, it's not the answer itself eh. It's the formula. Paano ka napunta dyan. Kaya nga, if you are always going to skip the process, gusto mo lang shortcut, mapupunta ka dito kaagad. Paano ngayon, pag tinanong ka, paano ka napunta dyan? Alam nyo, familiar yan, team focus sa inyo eh. Pansin nyo, baka ka-shortcut nyo sa buhay ninyo. Minsan kapag nagkamali kayo, anong tanong sa inyo? Bakit ka nagkaganyan? Anong sagot nyo? Di ko po alam eh. Good point. Diba? Di ko po alam eh. Paano ako napunta dito eh. It's because of one reason. You skip the process eh. Gusto mo shortcut, akala mo tama. Oy, nakuha ko yung gusto ko, sumikat ako. Sumikat ako sa social media. I did really get yung gusto ko, what I want. Nakuha ko yung gusto ko. Pero ang problema, akala mo tama. Sikat ka nga, gulat ka at the end, after 1 month, naputol na yung kasikatan mo. After 1 month, ganito na yung nangyari sa'yo. Ngayon, nung tinanong ka ng magulang mo, paano ka napunta sa ganyan? Anong sagot mo? Oo. Di ba? Nga. Hindi mo na alam kung ano nangyari. Anong sagot mo sa magulang mo? Di ko po kasi alam eh. Di ko po alam paano ako napunta sa ganito. Di ba? It's because you skip the process. And ito tatandaan nyo. Sabi nga ni Pastor Louie, there's no progress if there's no process. And if you want progress, you have to get into the process. Yan ang pinakamaganda sa lahat. Kaya ito, team focus, alam nyo, hindi tayo sabi nga ni Pastor Hill kanina, di ba? Your life is not a game. Hindi laro ang buhay, team focus. It means everything sa'yo. Kaya nga napakaganda na matandaan mo itong sasabihin namin sa'yo ngayon. You turn off everything for you to have digital silence. Sabi ko nga it's not the technology itself. Nasabi nga rin, katulad ng example ni Sir Steven, kung nagsasalita lang din yung mga technology, anong sasabihin ng mga technology sa akin? I meant for good. Tayo lang naman talaga ang gumagamit ng technology sa kasamaan whether we accept it or not. Yes. What is the most purpose ng cellphone? Communication. Di ba? That's only the purpose Pero bakit siya na napapasama? It's because of how we use it. So nasa ng digital noise on the phones, on the screens? No. It's already the algorithm ang nagdi-dictate na. Sinusundan ka na lang yan. Pansin mo ba? Diba? That is the very essence of algorithm. Kung ano yung lagi mong sinesearch, pansin mo parang binabasa yung utak mo. Yun na yung pop-up ng pop-up sa'yo. Bakit? Yun yung lagi mo napapanood So it's not about the technologies that we have. It's about you. So the digital silence now, saan dapat magsimula? Dito at dito. Amen. Ganun lang kasimple, team focus. Isip, puso. Dan dapat unang magkaroon ng digital silence. Dapat both yan, you should hear God above the noise. Pakinggan ng Diyos, dapat ang isip mo, dapat Diyos ang nandiyan dyan.
sa puso mo, dapat Diyos ang nandiyan dyan. Hear God above the noise. So, that's all. Team focus, yan lang. Sabi nga namin may purpose ang Diyos. Bagamat kapos kami sa gamit, salamat na lang, tinan nyo. Sabi ko sa inyo, walang masama sa technology. Amen. Diba? Salamat na lang na may ganito tayong mga gamit. Kulang man kami sa gamit, pero hindi dito. Naputay nga, Iron Man kasi. Pasingitin ko sana kasi naka-Iron Man si parang din. No, sabi nga dito ah sabi nakailang may sinasabi dito kanina, wala pala silang sinasabi. Ayan. So again, maraming salamat. I hope we help you a lot. No, hindi natin tatapusin yung buong 9:30 team focus, but I really do hope na and I pray na meron kayong natutunan sa amin. Amen. Okay? So kaya sa lahat ng mga nanonood na team focus, ang dapat ninyong matandaan is yung pagkakaroon ng digital silence sa buhay nyo. Yan ay isa sa mga process ng buhay ninyo. Amen. At kapag tinuloy-tuloy nyo yan, you will always hear God above the noise. And as you hear God above the noise, it is very impossible to you na hindi magkaroon ng progress. Ganun lang kasimple yan. May mga kabataan na matagal na sa church. May mga kabataan na lumaki na sa church. Pero kung mapapansin nyo, parang wala lang, I'm not attacking them. They're my friends. Diba? They're my friends. Kaibigan ko sila. Kasama ko sila lumaki sa simbahan. Pero tinan nyo, ilan lang. We're not saying that we're perfect. We're not saying na magaling kami. It's only by the grace of God. Pero ito lang kasi kaya ako binitawan yung team focus. Kapag ang tingin mo lagi sa buhay ay passive lang sa'yo. Ang buhay, pag ginawa mong passive, ang buhay, pag naging passive ka rather sa buhay mo, kakalimutan mo ang proseso sa buhay mo. Ito tatandaan nyo team focus, ano man ang marating ninyo, umasenso man kayo saan mang aspeto ng buhay, huwag nyong kalilimutan na lahat tayo, hanggat hindi pa natin kasama ang Diyos, nasa proseso tayo. Walang sino man ang pwedeng magsabi sa atin na tapos na ako dyan. Sir. Tandaan nyo yan. Alam mo, Sir Steven, one reality that hits me during the balikatan, ako kasi may natutunan din ako sa balikatan. Ewan ko sa inyo. Lalo na dun sa naka-Iron Man. No? One thing na natutunan ko sa balikatan, eto yan. Hindi na ako ngayon naniniwala doon sa kasabihang, papunta ka pa lang, nakabalik na ako. Hindi pwede. Alam mo bakit? Sa daan may U-turn. Sa daan may U-turn eh. So ibig sabihin, malaki ang chance na pwede kang bumalik sa dati mong kinakaroonan. Yun ang nakakatakot kapag bumalik ka pa. Okay? So kaya hindi totoo yun, Sir Steven. Yan, as I meditate this team ng balikatan na progress in process, hindi mo pwede sabihin tapos ka na. No. Yeah. Hindi pwede. Sabi ko nga yung kataga na papunta ka pa lang, pabalik na ako. Papunta ka pa lang, nakabalik na ako. Hindi pa rin eh. Sabi ko nga, sa daan may U-turn eh. So there is a possibility na kapag dinisregard mo yung process, pwede kang mag-U-turn. Mas matindi yun. Pag nag-U-turn ka. Preaching ko actually yun, pero anyways, salamat sa Panginoon. No? Salamat sa Panginoon. Kaya nga, hanggat hindi natin naririnig sa Panginoong, well done thou good and faithful servant, lahat tayo nasa proseso. Maging sino ka man. Yan ang tatandaan nyo. Kung kaya sabihin to ng isang married na tao bilang isang kabataan, dapat yan ang pinakagawin ninyo. There is no excuse kung sino ano man, saan ka umasenso, anong edad mo, saan ka lumaki, sino man ang magulang mo, lahat tayo nasa process. Mas masaya kapag nasa process ka. Makikita mo kung anong mali. Pag may mali ka nagawa, may tatama dahil nasa process ka, which is the very best thing of all. Okay? So again, maraming salamat, Team Focus. I hope na nakatulong kami ni Sir Steven sa inyo. At galing kami doon sa kabila. At ngayon, si Dennis tapos na siyang kumain. Pinapanood niya kami habang sumusubo siya ng dinner. Ganyan siya. So again, maraming salamat sa inyo lahat. No? Shout out ulit sa lahat ng mga ng mga kapatiran natin na Team Focus na nandiyan dyan.
And of course, shoutout kay Sir Dominic. Nanonood silang dalawa ni JJ. Kaya shoutout sa inyo yung naka-sick leave natin at saka naka-day off. Power off! Yeah. Yeah, shoutout sa inyo dalawa. Maraming salamat. At of course, sa lahat ng mga nandiyan dyan sa Google Meet, no? Nasa na to? Press na natin to. Yan, isa na yung mga nasa Google Meet natin. Yan. Sa Tribe of Gun, yan, shoutout sa inyo. At yung deaf natin, sa Deaf and Mute Ministry natin, pakisabi sa kanya, pakisign, magandang gabi. At thank you for watching. Ganon din kay Arian. And of course, sa ating kasamahan dyan din, si Ma'am Shi Sharon, yan. At yan, maraming salamat sa inyong lahat. At sa lahat pa na nandito, na sumubaybay sa ating programa, maraming salamat sa inyong lahat. Okay, mapa-adults, maraming salamat. Kita-kita tayo next week, wag, baka mahawaan mo kami. Diyan ka na lang, power off, shutdown. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. And once again, thank you for being with us on your favorite evening program every Thursday. And in behalf of our pastor, who is the executive producer, the director of the program, Team Focus is Staying Alive. Thank you for being with us. By the way, Sir John Kilayco at si Sir Vince ba, nagka-camera? Ikaw ba nandiyan dyan, Sir Vince? O wala sila dyan? Nandiyan dyan si Sir Vince. Si Sir Romir ba nandiyan dyan o nag-area? Nag-area ba si Sir Vince? Gusto ko lang shoutout din yung Easy. tunay ko, sir, no? Shoutout kay Mama. Hindi ko siya nakita eh. Pero sana nakikinig sila. And si Gab. Yan. Sana ikaw din. Lalo ka na. Nakinig ka ngayon. Baka patulog-tulog ka na dyan. Bumawi ng tulog. Hindi ka. Nandiyan ba si Sir? Ayan. Nandun pala sila lahat. Nandun sila. Yan. Ayun. Shoutout sa inyo. Sa Facebook ako live nga pala tayo. Yan. So shoutout sa inyo. Maraming salamat Sir Romir, Sir Vince, Sir John. At sa lahat ng bumubuo ng ating technicals, maraming salamat sa inyo. Once again, thank you for being with us. I am Brother Maki and Sir Steven here present. And of course, yung iba nating mga kasamahan dyan, maraming salamat sa inyo. See you on the next episode of your favorite evening program every Thursday. This is Team Focus, Staying Alive. God bless you all. To God be the glory. Peace. Well, I feel Thank you, sir. good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good. Well, I can love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good. Yeah. Well, I've got joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy. Well, I can sing. Well, I can sing. Oh, yes, my Lord. Because there's Something about the Spirit of Jesus that makes me sing good. Well, I can serve. I can Serve. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good. Wait a minute. Do you feel good? Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit. Well,